Pero yung farm gate price niyan approximately 20 to 30 pesos ano po sa ngayon, ano? Kinukuha ng mga biyahero ng 20 to 30 pesos. So para realistic yung computation natin, isipin mo na lang na meron kang 30,000 kilos na ma-harvest, i-times mo na lang yan sa 20 pesos, meron kang 600,000 sa bawat anihan. Ano? So kung makakapagtanim ka ng 3 beses sa isang taon, meron kang 1.8 million sa isang taon sa pamamagitan lang ng pagtatanim ng kamote. Harvest yung mga tinatawag na unang bunga. Parang puti Magandang araw po mga ka-Blessed Hillside, ano? Ito na naman po ang inyong ka-farmer, ano? Si Pastor Dana Sarcon, ano? Tayo po ay magkakandak at pabibisita na naman ng may bisita po dito sa ating bagong taniman ng kamote or sweet potato, ano? Kasalukuyan po kami ngayon nagla-land prep, kasabay na rin yung pagtatanim ng ating kamote, no? Andun yung ating mga boys, no? Piniprepare natin yung mga pangtanim natin. Actually yung iba nakapagtanim na tayo. So siguro ang mahalagang tanong natin, bakit kamote sa dinami-dami ng pwede nating itanim, ano? Well, ang kamote maaring parang, kung tutuusin, parang isang mababang uri ng cash crop o pwedeng pagkakitaan ng isang magsasaka. Pero actually hindi po, ano? So ngayon malalaman natin kung ano ba ang potential income na po pwedeng kitain ng isang magsasaka sa isang hektarya. Sama natin si Kuya Jomar, Edo, Kuya RJ, siya nagpiprepare ng yung ating pangtanim. Ano, maganda ba Kuya RJ yung yung pangtanim natin? Papapasak. Ayan, nahanda niya, tinatanggal niya yung mga medyo naluma na mga dahon para pag tinanim natin mas madali siyang makaka-recover. So itong area na to, approximately 500 square meter to. Tataniman natin ngayon ng sweet potato. Actually nakapagtanim na kami kanina. Yan, papakita ko sa inyo yung simpleng proseso na ginawa namin. Nagprepare kami ng mga garden beds. Ayan, pinrepare namin yung mga garden beds na ganyan para mas maganda yung maging tubo ng ating pong mga tanim na kamote. Gumawa tayo ng kama, kumbaga kama ng ating pong kamote. Ayan. So para mas mabilis, kasi ito yung strategy para mas mabilis kayo makapagtanim ng kamote. Mapapansin niyo yung ginagawa ni Kuya ni Jomar. Ayan, tinutusok-tusok lang na ganyan. Meron kang gagamitin, hiramin natin sandali yung ni Kuya Jomar. Pero nga Kuya Jomar, sandali ng mo. Nakikita niya yan. Ito po isang Kuya Jomar, isang ordinaryong stick lang, ginawa lang natin yan. Merong parang Y doon sa dulo. Ayan, ang purpose niyan, ang purpose niyan para ang gagawin nyo, papakita sa atin ni Kuya Jomar,
Itutusok lang natin na ganyan, no? Ayun, tutulak natin para mas mabilis. So ang distance nito tago 1 feet bawat isang planting material. Ayan, bawat isang talbos ng kamote ayan, 1 feet ang planting distance namin. Okay, so ayan. So sa ganitong strategy, approximately 30,000 hills ang pwede nyong maitanim, o 30,000 planting slits tawag nila dyan, no? Sweet potato slip, o kaya naman talbos. So pwede kayo magtanim ng 30,000 na sweet potato talbos, talbos ng sweet potato o kamote sa 1 hektarya. So 30,000 yon. Yan po yung natin, nakikita nyo ginagawa ni Jomar. Naayos namin yung garden bed para mas maging lumalapad ng konti para kumasa yung 2 row ng kamote. Kasi ang planting distance nga natin is 1 feet o 12 inches, 30 centimeters approximately. Ayan. So sa ganung kapamaraanan, okay, meron tayong 1 meter, approximately 1 meter or less than 1 meter na distance between garden beds, no? So kung meron kang 50 na garden beds na ang haba nito ay, let's say 100 meters ang haba nung 50 na garden beds mo, 50 meters, approximately ang bawat isang metro ay approximately 3 feet na mahigit, no? So yung planting distance na yan, ang mangyayari dyan, makakapagtanim kayo ng approximately 30,000 or 40,000, 30 to 40,000 na usbong ng kamote na sa ganitong sistema ng pagtatanim. So kung ang bawat usbong ninyo na naitanim ninyo na kamote, no, bawat slit, no, ay magbibigay sa iyo ng 1 kilo hanggang 2 kilos, which is yan po ay napatunayan na 1 kilo hanggang 2 kilo. So ibig sabihin approximately 30,000 to 40,000 kilos bawat 1 hektarya ang inyong aanihin. So sa 30,000 kilos ng kamote, pag ito ay naibenta nyo sa 20 pesos na lang, kasi hindi po bumababa ang presyo ng kamote ngayon. Alam nyo po ba na sa bentahan po sa palengke, 60 pesos po ang kamote ngayon. Ang pangit-pangit pa nun, no? Dahil sa kakulangan ng supply. Pero yung farm gate price niyan approximately 20 to 30 pesos sa ngayon, kinukuha ng mga biyahero ng 20 to 30 pesos. So para realistic yung computation natin, isipin mo na lang na meron kang 30,000 kilos na ma-harvest, i-times mo na lang yan sa 20 pesos, meron kang 600,000 sa bawat anihan. So kung makakapagtanim ka ng 3 beses sa 1 taon, meron kang 1.8 million sa 1 taon sa pamamagitan lang ng pagtatanim ng kamote. Okay? Ang matindi pa dyan, hindi masyadong alagain yan, hindi katulad ng ibang tanim. Hindi masyadong alagain. Ang kalaban mo lang talaga dito, kuminsan yung kakulangan ng tubig. Ang kalaban mo dito, yung mga insekto, kahit man may insekto rin. O kaya pag tinamaan po ng ulalo yung kamote mo kasi bababa yung quality niya. So itong tinanim namin na kamote na yan, ito yung klase ng kamote na kahit yung talbos pwede mong kunin, pwede mo ring ibenta yung talbos nito. Although hindi namin to tinanim para sa talbos. Ang dahilan kung bakit namin tinanim namin para sa bunga, no? So ang planting season ng kamote, no,
Kasi for ano lang yan 120 days. Yung iba nga meron 90 days na kamote ngayon. So kung 120 days, sabihin na natin na gross profit, ano? Tanggalin mo na yung ano, sabihin mo na tanggalin mo na yung 100,000 na tawag dito. Tanggalin mo na yung 100,000 na gastos mo siguro sa 4 months, ano, o kaya 200,000, 400,000. So nakita na natin mga minamahal na mga ka-hillside, ano, mga ka-farmers, no? Kung gaano pala kaganda rin yung potential. Ibig sabihin, pwede mong asahan, pwede ring mangyari, depende sa galing mo sa pagsasaka. Siyempre, depende rin niya sa pagpapala ng Panginoon sa'yo, yung paggabay ng Panginoon sa'yo. Kung hahayaan niya na makaharvest ka ng ganong karami, ano? Siyempre, yun ay sinasabi nga natin, potential income, ano? So, isa pa sa makikita natin, ano, dito nga sa pagganito, kaya nga kami ngayon dito, ano, dito mo tayo mag-uumpisa kasi ito ipagkukuhanan din natin ng planting material kasi mahirap din na wala kang pagkukuhanan ng planting material, ano? Pagkukuhanan namin to ng usbong pangtanim din, ano, para dun sa ibang area natin. Habang hinihintay natin yung ano, yung tawag dito yung may handa natin yung iba pa nating mga taniman. So, ito muna ngayon yung ating pong area ng ating kamutihan, ano? Hanggang doon yan, tataniman natin hanggang doon sa taas, ano? Approximately mga ano to, mga 1,000 ano lang, 1,000 square meter lang muna ngayon. Kasi ang priority namin dito ng mga boys ko is meron kami mapagkuhanan ng planting material, ano? So yan, ano? So kagandahan pa dito, pag meron ka nito, hindi ka magugutom kasi nga meron kang kakainin. Alternatibo sa ano yan, sa palay. Kaya yung ibang lugar dito sa Pilipinas, di ba? Ang kanilang staple food o yung kanilang pinakakanin sa ibang lugar, kamote. At saka tawag dito, at saka yung tinatawag po natin na mais, no? So ayan, okay. So dito muna tayo. Actually, kulang kami ng ano pangtanim ngayon ng mga boys, ano, pero ang mahalaga na umpisahan na namin. Naumpisahan na naming taniman itong area na to. Ayan. So yan po ang ating pong simpleng tips, ano, tungkol sa pagkakamote, no? Ito pong muli si Pastor Nana Sarcon. Nawa po ay nakatulong natin sa ating ng kahit papaano itong ating mga tips na ito, no? Pag sinabi natin pagtatanim ng kamote, wag po nating maliitin yung mga kamote farmers, ano, kasi ang mga kamote farmers, hindi nyo alam, mga ano yan, mga secret na malaki pala ang kinikita ng mga yan, ano, pag kinumpute nyo, no? Paano na lang kung halimbawang matsambahan mo yung 40 pesos per kilo farm gate price, no? O di doble yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? So, once again, kahit saan tayo nagpupunta, tandaan nyo lagi, pagkasama natin ng Panginoon, sigurado sasamahan tayo ng kanyang pagpapala. God bless po sa inyong lahat. Once again, ito po si Pastor Dana Sarcon. God bless you.